Hello everyone, mapagpalang araw sa lahat. Ngayon po ay araw ng Martes. So, yan. Again, mapagpalang araw. Yan. Please like and share, subscribe. So, ang ano po natin is patungkol po sa ating ibababahaging gamit. Kasi medyo natagalan po tayo na hindi nakapag-vlog. Alam nyo na mga kaibigan. Nagsisikap ang kapatid nyo. Nag-crop po kami ng mula po sa pagtanim ng luya at nag-crop din tayo ng abaka. Kaya medyo natagalan po. Pero lagi po na may nag-order. Kaya yan po. Ito yung ibabahagi natin. So, i-sample ko sa inyo. Yan. Lagi ko ginagamit LBC talaga. So, ito yun. Alam nyo na yan. Form yan ng LBC. So, hindi ko lang babanggitin ang pangalan. Ito, Kananga Lite o Kananga LBC brands. Ang ano po nito is langisan. So, may previous po siyang na sinuko ang bagging. Meron ding ito. Previous na sinuko ang bagging. Yan, hindi nyo po masyado makita kasi yun nga, maliit ang cross niya. At ito na may gumamila silis. Piniprevious ko po gumamila silis kasi hindi ko na po ginagawang bracelet. At saka yan, bahay. So yan po ay mainam po sa pangdepensa. So, langisan is round na po siya, round protection. At saka of course paggagamot, round protection, kabal, at lahat po, kaya niya. Yan o, kapansin nyo, yan o. Buhay na buhay yan. Lagi yung lumalabas yung langis niya. Aktibo. So yan ang sa Kananga. At meron din tayong tinatawag natin sa Quiet District ng Pagadian City. Yan. Isang batang babae po na talagang inanyayaan niya yung tatay niya. Siya talaga mismo ang nag-ano sa tatay niya na kumuha ng gamit yan. Bao po. Bao lang po yung order, pero yun, may previous po tayong again, sinuko ang, lagi kong piniprevious yung sinuko ang bagging, pumamilang siles at saka bahay. So, at meron din tayong pangpaswerte. Yan, ito po, pwedeng dalhin ng sa nag-order sa atin ito, pangpaswerte. Order niya na may langis yan. So, pwede ilagay sa kaha, pwede din dalhin sa katawan. At maliban sa swerte, ito din ay nakatutulong sa iyo kahit ano mga uri na gustuhin mo. Basta ito ay gagamitin sa tama. Ito po ay pang halina. Yan. So, meron pa rin previous na sinukuan, gumamila silis at saka bahay. At ito naman, last but not the least, so yan po, bulaklak ng kawayan. Kung mapansin nyo, hindi ko pa sinupot. So, bulaklak ng kawayan ang order niya. Kaya ang ginawa ko, dinagdagan ko, may previous po na laging sinukuan, gumamila silis at saka bahay. At of course, linagyan ko po ng tagi-humok. Ano ba yung tagi-humok? Tagi-humok, ang function nun is para maging malambot yung tao lumapit sa iyong tindahan. At madaling magbayad kung makakautangan. At saka meron ding awog. So, alam nyo na yun ang awog. So, mamaya explain ko lahat. So, ngayon, bakit nga ba meron tayong freebies? Yun, ano ba talaga ang So, ang rationale natin, kahit ano pong uri ng gamit na i-order sa atin, kahit sabihin pa na 5-in-1, langisan man yan, pagpaswerte sa tindahan, o mutya ng kawayan, o bulaklak ng kawayan, lagi po talaga tayo nagsasama ng sinukuang bagging, tumamila silis, at saka bahay. Kasi para sa akin po, at subok na po sa amin mga kasamahan, na yan po tatlo talaga ay mainam na nagagamit. So, focus natin ang sinukuan. Yan, hindi lang masyado po na makikita ang cross po. Yan po, naka-engrave dyan sa yan, sa gitna. Cross po yan. Kung nga ba talagang gamit ang sinukuang baging, yan, yun nga, history po ni Jesucristo. Ito po ang tanging kahoy o baging na yumuko sa harap niya nung siya ay dumaan. Kaya po yan, sinawag niya na sinukuang baging. At ito naman, bakit nga ba sinukuan? Kasi yung tao na matigas ang damdamin, kaya nito may taglay ito na magpalambot ng damdamin ng isang tao, palambot ng puso ng tao. But of course, yan. Bakit nga ba mayroon tayong gumamila silis? So gumamila silis, ito po yung tinatawag natin bulaklak ng langit. Kaya yan. Tingnan nyo po, may 5 petals. So ang gamit nito dito sa amin, kung sa Maynila po, sa Tondo, kung saan po sa Maynila, mga kapatid natin, babaylan dyan sa Dakong Manila, ito yung kinasabi nilang pangpaswerte. Dito naman sa amin, hindi lang po swerte ang dala dito. Ito talaga may taglay na protection. Kasi subok na po dito sa mga kaibigan nating army, kapatid nating mga sundalo o pulis. Tested na po sila nito. Ito may angking taglay na kabal.
Kaya tinatawag dito na San Pablo, bunga ng San Pablong kahoy, kapatid ng Haring kahoy. Yan. So, at ito naman pula, ni-previous natin, ang pula naman o puyas, bahay. Ito po talaga subok na po para sa mga usog-usog. Yan, so mainam po dahil galing po sa kahoy. Yan, pwede din siya gamitin sa swerte. Kasi tingnan nyo na po natin ang kahoy, kahit ano pang kahit saan mang dako nagmula ang hangin, ito ay sumasabay lang sa ihip ng hangin. Yan po ang rationale po ng bakit pwede din siya gamitin sa swerte. So ito naman may sa atin. Ito, mutya ng baong isang mata, isang bibig. So yan. Ganito po ang natin. May 24 ang laman, 24 po, 24 medalyon. Ang likod din ng 24 nilagyan natin ng haring bakal. Meron ding Diyos Ama. Meron first 18 at second 18. Alam nyo na yan. Sa mga nakakikinig ng mga antingero, alam nyo yan. At of course, may sa pulahan po. Marami na po kasi combination. Yan. At ibig sabihin, hindi pumutok. Ibig sabihin, na kaya natin silang pagkasunduin yung mga orasyon nun sa lalim. At of course, marami ding mutya. Of course, meron din itong 4 elements. Yun ang mutya ng hangin, apoy, tubig, at saka lupa. At marami pa pong inalagay, kagaya na lamang ng San Miguel o yung pangkabal. Dahon ng San Miguel, yan, meron ding gumimilasilis, may banaog ng dagat, may balisong ng dagat, marami pa po. Yan ang inalagay natin. Yan. Ito, may nag-order sa atin ng bulaklak ng kawayan. Yan, ito po. Dati ang hirap po talaga hanapin, pero yan, ito na. So, ginanito ko lang, hindi ko pa isinupot kasi gusto ko pa munang ipakita sa vlog para po magbigay alam. So, ano nga ba ang anong gamit ng mutya ng kawayan? Ang bulaklak. Yan, ang kasi, kahit po sa kahit sinauna po, kahit dahon lang po ng kawayan, dalhin mo. Kasi, pansin nyo po ang karakteristik ng isang punong kawayan, kahit saan po nagmula, kagaya din ng kahoy, ang kawayan po ay sumasabay lang. Sumasabay sa agos ng hangin. Of course, mutya o bulaklak ng kawayan ay sumasabay sa agos ng mundo o maagos ng panahon. Kaya mainam po ang bulaklak ng kawayan. Meron siyang taglay talaga na pangpaswerte at panghalina. So, dinagdagan po ang order po niyan is lang po, bulaklak ng kawayan. So, dinagdagan po natin ang tagihumok. Yan. Ito po yung tagihumok. Yun, ito po yung isang lumot o weeds na yung nakikita po natin sa mga punong kahoy doon pag andun tayo sa gubat. Ito na may ginagawa din salag ng sayaw. Yung manong swallow birds, ito yung ginagawa nilang bahay pag sila ay nagingitlog. So, ang tawag, bakit siya tinawag na tagihumok? Kasi meron siyang karakteristik na magpapalambot sa isang tao o sa isang customer. Kaya mainam po. Kaya idinagdag ko po sa nag-order at i-explain ko po sa kanya kung paano to gamitin. At mayroon po ako ibibigay na orasyon pag nasa kanya na po ang gamit. Yan. So yan po. At meron ding aug. Yan. So itong aug po talaga ay subok na. Ang iba sinasabi ng buhok ng duwende, buhok ng engkanto. Yan po sa akin po ito. Ang aug po ay talagang normal po nito ay parte po sa balat ng isang uri ng kahoy na pag siya ay nababasa ng tubig ay gumagalaw. So tingnan natin. Basahin natin ng konti Yan, paunti-unting gumagalaw. Yan, ano lang. Yan. Yan. Nagsigalawan na yan. So, yan. Papansin nyo. Kaso lang, masyado maliwanag yung video. Kaya, yan. Gumagalaw yan ng kusa. So, ano nga ba gamit ng aug? So, ito kung mayroon mang magnakaw sa iyong tindahan, sa iyong bahay, hindi po siya makakaalis basta-basta hanggang sa maabutan mo. At ang positive naman ito para sa iyo, ito'y nagtatawag din ng swerte at nagpapalayo ng negatibo. Yan, ganito po ang aug. So, idinagdag din natin para pwede niyang isabay sa bulaklak ng kawayan. Yan. Peace out po sa lahat. Yan. So,
meron pa po tayong marami pong available na ano, gamit. Papansin niyo yung tingnan niyo, ang dami. So sa loob lang ng isang linggo. Ito po. Nalikom ko doon sa Pugon o doon sa yung tinatawag namin na coco farm ng lula ko. So yan. So ang dami. So sa mga gustong mag-order ganito po, hindi po ako nagbabahagi ng buo, pasensya po talaga. Maliban na po talaga sa mga customer ko nang pupunta talaga dito, hindi ako makatanggi. Pero kung ipapadala hindi ko kasi mas importante sa amin to na ilangis. Kasi hindi po ako naglalangis ng normal na niyog. Kadalasan po linalangis ko talaga one eye. Yung tinatawag na niyog na tapol at saka of course yung niyog na libon o walang mata. Bakit kailangan natin? Kasi yun nga, nang gagamot po ang kapatid nyo, mainam po talaga gamit sa panggagamot ang one eye o yung bao, isang mata, isang bibig. Yan. So, ano mga kaibigan. Of course, meron pa rin available ha. So, gusto mag-PM yung 5-in-1. So, ano nga ba ang gamit ng 5-in-1? So, of course, meron, explain ko kanina, may kumamila silis, pangkabal at swerte. At of course, may sinukuan para tao ay madaling lumambot sa'yo o lumambot ng damdamin. Of course, may bahay para sa mga usog-usog. At of course, may puyas para pangtaboy ng elemento at panggagamot din sa katawan. And lahat batala is ang siyalsagan, ang salsagan ay subok na tinatawag sa Latin na kiom. Ibig sabihin is may taglay na kabal. Yan. So yan po. At meron din tayong tinawag kinason na libon o naging bato. Yan, kinason na libon. Yan. Yan, libon. Bakit siya tinatawag libon? Kasi wala po talaga siyang, hindi mo siya makikitaan na halo. Talagang solid siya na bato. Ito siya po yung galing sa dagat. Yan. Po. Yan pa. Yan. Ito pa. Yan. So gusto mag-PM yan. PM na po kayo. Yan. So mayroon po tayo available o mo lagi. Ito ginawa kong 3. Bawal pala siya dalhin sa isang tao. Kasi dapat pala sa isang tao, isang umo lang. Kaya hindi ko pinalala. In order sana to. Kaya dito na lang sa altar design. Yan. So yan. So marami pa po ibang gamit, hindi ko na po isa-isa. Ganito lang. Sa gusto magkaroon, mag-PM na po, Rachel Kabungkal. Rachel Kabungkal kasi pang babae pangalan ko. And ganito lang. Sa gusto namang magnanais magpaturo, hindi pa po sa ngayon. Pero magbablog po ako kung kailan ako magsimula magturo uli. Pero hindi po by GC. Hindi po group chat. Magtuturo ako 1 by 1 kung sino gusto magsimula at magsabi kung may gamit o wala. Magsasabi lang ng totoo kasi mayroon tayong screening. Pag hindi pumasa, hindi tayo magtuturo. Pero pag pumasa, pag talagang busilak sa puso na talagang gustong matuto ng karunungan, alalahanin niyo kung hindi pa ako masyado matanda. I was only 31 years old pa lang po. Pero siguro dahil po sa direktang liwanag ng Panginoon ay binahagi sa atin, ay hindi ko din ipagdadamot, pero pinipili ko po yung tao. At meron din kasi tayong basihan, kasi hindi po basta-basta ituturo natin, medyo kabigatan, kasi meron po tayong haring bakal, meron tayong aklat ng agila, meron tayong alpha omega, meron tayong Diyos Ama, at meron tayong pulahan, at meron tayong sa ilaga, meron tayong first 18, second 18, at saka meron din tayong tinatawag na equilibrium, meron din tayong kuram, at of course meron tayong 24 nagmula pa kay lumagsa ng Surigao. Ganito po ang lamat dyan. Kung may mau sa Cotabato, alam po yan ng mga kapatid nating Hilonggo at Tiruray sa Cotabato, kung meron pong mau, tinatawag na mau sa tribong Tiruray at saka Ilonggo, meron din pong suta sa Sudlon, Cebu. At of course, meron ding dumagsa sa Surigao. Yan, ganun po. Sila po yung mga banal o mga ermitan yung lumabas. Na si Mau ang lumabas na tumulong kay Commander Toothpick. At si Suta naman ang lumabas na tumulong kay Commander Aguila. At of course, si Dumagsa naman ang lumabas na tumulong kay Father Navarro at saka kay Father Bacos. Yan, maraming salamat. At again, please like and share and subscribe. Sa gustong magkaroon,
i-follow nyo lang po. At baka susunod-sunod na itong pagbablog ko patungkol sa karunungang lihim, kasi yun nga, hindi na masyadong busy kapatid nyo, kasi nag-ano na lang kami ng luya ngayon, kasi tapos na po yung pagka-crop ng abaka, pero nag-upload pa rin ako sa patungkol sa abaka. Yan, maraming salamat. And again, big shout out na lang sa psychic natin, Tumito Chilin, Girly Dagdag, and of course Sandra Ihon, Jenlyn Estorco, kapatid nating YouTuber Rowena OFW Vlog, nasa Sambuanga na po siya. Jenlyn Estorco at saka Sandra Ihon nasa USA po. Pisha Sabik nasa Ireland, at Lynn TJ nasa Norway. At kapatid natin sa Japan, andun po si kapatid sis Lolita Sia at saka Monique TV o Raymond Haron. At meron din si Laudet at saka si Ana Punaki dyan sa Japan. Big shout sa inyo. And sa tinatawag ng kapatid natin na sa Israel naman, Nanay Nora Pobadora at saka Nanay Trulita Bacini. So yan po, mapa ng Israel. Yan, mga logo. Nagpadala po niyan is si Nanay Trulita Bacini. At kasi sabi ni Nanay Trulita Bacini, nakita niya ako sa panaginip. Kaya no, nakita niya ang vlog ko, siya po yung nag-isip ng paraan para makontak niya ako. At siya din ang nagbigay sa akin ng mga logo dyan. Maraming may hamsa, may pinagkuan ni Cristo yan, kay Nanay Trulita Bacini yan. At saka big shout out din kapatid natin, nagpadala sa atin yan. Ito yung karton kahapon. Yan, dalawang karton po yan sa loob ng kwarto ko. Yung isa, Heraldo Chudusio. Maraming salamat po kuya na sa kabutihan nyo po na nagpadala kayo ng gamit. At natuwa naman po yung siyempre po yung mga kapatid ko, pamangkin ko, at yung mga kasamahan ko dito sa ating pananalig o panata. Yan, maraming salamat po. Heraldo Chudusio, big shout out sa iyo na sa Delano, California po. And of course, sa Anonilito ng Canada. At marami pa pong iba. So, hindi ko na pong maisa-isa. Big shout out na lang din sa kapatid natin, Marilyn Marcos ng Egypt. Okay? Meron din tayo kapatid na at saka Mikaela Wenceslao, maraming salamat sa laging shout out. At kay Itzel Addison na nasa Team Hado na din, at saka si Mika nasa Team Hado. Yan, big shout out po na ikagagalak ko po na nasa tama kayong grupo. Nakita nyo talaga merong liwanag. Okay? And of course, mga kapatid natin na nasa unahin natin sa pinakamalayo sa bandang Maynila, sa Apari, Arlon Litua. Yan, papadalahan pa kita ng Omo bro. First week of September bro, ipapadala ko na sa inyo. Kayong dalawa ni Bro Kalasag naman ang Pulupolok South Cotabato. Papadala, 3 ang kang Dato Kalasag kasi meron akong pabibigyan doon sa kasama niya. And of course, kapatid natin si Amor Miranda na Bacor Cavite, Quezon Province Ronald Mogol, at Eric Addison ng Taguig, at saka of course Naldi at Lisa Benedicto ng Taguig, at saka Lisel Vargas nasa Maynila din yan, at saka Alice Ulmogis yan, Julian Ostamis ng Cebu, kapatid din natin Hanikan at ng Bohol, Sergeant RJ Aribalo, isang subok nating kapatid, nagkaroon ng kabal, nagbahagi din sa atin ng kabal ng tinadahon ng San Miguel, at napadalahan din natin ng baong libon. At of course, naging tested na siya. Nasabugan ng Granada, at sa awa naman ng Panginoon ay yan, hindi naman lang nagalusan. Ibig sabihin, mayroon na talagang kapangyarihan na sumama sa kanya. Mayroong banal na sumama. Yun nga sabi ko, hindi nagmumula sa akin kapangyarihan, yan ay mula sa kung may kapal. Pag may bigay sa iyo ang direktang liwanag, mas mainam yun. Of course, kapatid natin Harok Mamilda ng Tagum, Cotabato, si Alexander Michelle Musni at saka Richard Mustin ng Cotabato City. And of course, sa Sambuanga naman is si Al Hussein Makibol. At sa lahat po hindi ko pa na siya shoutout, hayaan nyo lang po, maglilista po ako para ma-shoutout ko kayo isa-isa. And again, maraming salamat po. Almost 20 na pong vlog natin. Alam nyo na, mahina po ang signal kaya mahirap mag-upload, kaya pa 20 minutes lang tayo. So, big shoutout sa lahat. At ito pong masasabi ko sa sa mga taong gusto magkaroon ng karunungan o dunong ng buhay patungkol sa paghanap sa tamang landas, sa paghanap sa liwanag ng Panginoon.
huwag po kayong mag-atubiling lumapit. At huwag po kayong mag-atubiling hanapin yan sa sarili nyo. Kasi ang liwanag ay nasa ating sarili. Pag yan ay makita natin, yan po ay isang asugi lang. Isang katiting na liwanag. Pero pag yan ay lumago, ikaw ay yayabong at maiintindihan mo ang sinasabi ng Panginoon na ni Yeshua Kristo o ni Kristo. Sinabi niya na kung ano yung ating panlabas ay kanyoan lang, pero ang totoong tayo kung ano yung nasa ating katawan o sa ating sarili, kung ano nga ba talaga deep inside. At yung sinutukoy niya, yun ay kaisahan ng isang tao sa kaniyang tagapaglikha. Yun ay ang sinasabi ng kapatid niyo sa harap, na sinasabi ng Panginoon na liwanag na walang hanggan. Yan, maraming salamat and big shout out lang po. Please like and share and subscribe to kapatid nyo Rachel Kabungkal aka Teenage Martial Arts Karunungan ng Diyos. Pagpalain nawa tayo ng pong may kapal.